Yun. Okay, kung ready na po tayo, 1 Corinthians chapter 3 please. 1 Corinthians chapter 3. Magkakaroon po tayo ng responsive reading. Sa mga kasama po natin sa online, magandang gabi po. At kung kayo po ay nasa ibang bansa, magandang anuang oras po na nandyan kayo. Tanghali, gabi, hapon. Kasi natutuwa ako dahil yung Believers Breakfast natin umaga rito. Pero ang marami nakikinig sa atin, gabi sa kanila yon. Kaya po, yun po yung kaibahan, yung time zone difference. Ano po? Kaya ikinukonsider natin, ang maganda lang sa salita ng Diyos, wala naman talagang oras na pinipili yan. Kahit anong oras, laging blessing ang salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 3 verses 1 to 15, and I would like to request everyone to please responsibly basahin po natin ang ating teksto. Ako muna po ang magsisimula. Salitan po tayo. And automatic na pagdating ng 15, sabay-sabay po tayo. Malinaw po ba mga kapatid? All right. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. For ye are yet carnal, for whereas there is among you envying and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers by whom ye believed, even as the Lord gave to every man? So then neither is he that planted anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase. For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. All together, please, verse number 15, begin. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Aming Ama, Diyos na dakila, kami po'y nagbibigay pugay sa iyo pong kataas-taasang pangalan. Sinasamba ka namin, pinupuri at niluluwalhati. At ngayon po, amin pong ibinababa ang aming mga sarili, kinikilala ang aming kawalan, at kinikilala po na ikaw ang siyang kailangan po namin sa aming buhay. May you again bless our hearts, O God. Nawa, ang bawat isa po sa amin ay maging sensitibo sa pagkilos po ng Banal na Espiritu, sa pangungusap na gagawin mo po sa amin. Salamat po sa patuloy na ginagawa mo sa gawain ng Victory Fundamental Baptist Church. Salamat po sa legacy ni Pastor Eni Mabalot. Salamat po sa mga mangangaral sa church na ito, maging kay Pastor Ronald, Ma'am Annie, sa kanyang pamilya, na kung saan ginawa pong laan ang kanilang sarili para sa ministeryong ito. I pray, O Father, that you will again talk to us. May you accomplish your will in our midst, Heavenly Father. And I want to commit myself completely to you, O God. Empower me, fill with your Holy Spirit. Guide me, Lord. Give me wisdom. And again, reach the heart of your people. Ito po ang aking panalangin, O aming Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, you may now be seated. The message that I would like to share with you tonight is the message I entitled, Strengthen Our Partnership as Partners with God. Strengthen our partnership as partners with God. Mga kapatid, ang pinakalaman ng chapter 3 ay ang patungkol sa partnership. In fact, ang sabi ng verse number 9, for we are laborers together with God. I can say na sa may tamang kaisipan,
ito po ay isang napakalaking pribilehiyo na ako at ikaw ay consider na kamanggagawa ng Panginoon. Amen? Dapat ito po'y maging encouragement sa atin. Dapat ito po'y maging enjoyment natin. Dapat maging enjoyable sa atin, mga kapatid, na tayo po ay ibinibilang na kamanggagawa ng Panginoon. So, sa positive approach, I want to encourage everyone that if you really believe na ang partnership na pinag-uusapan natin is partnership with God, then ating pong papagtibayin, ating pong palakasin, ating pong paigtingin ang partnership na ito. Amen? So alam natin ang konteksto, mga kapatid. Alam nyo, ang idea po ng partnership, talagang ito po ay hindi sa disenyong mag-iisa ka. Hindi rin po ito sa disenyong magkakanya-kanya. Ito po'y sa disenyo na tayo po'y magkakaisa, na tayo po ay magsasama-sama, na tayo po ay magtutulungan. Mga kapatid, mga minamahal, ito po ang encouragement na gusto kong ibigay, particularly sa gawain ito ng Victory Fundamental Baptist Church, because I believe that this ministry is God's ministry. Amen? Ito po ay ministeryo ng Panginoon. We appreciate PEM. But this ministry is not the ministry of PEM. This ministry is God's ministry. And we praise the Lord because He used Pastor Ernie Mabalot. We praise the Lord because He used his family. Ginamit po ang kanyang pamilya. But again, yung mas mataas na pagtanaw, hindi ito ministeryo ni FDB, hindi ito ministeryo ni PEM, hindi ito ministeryo ni Pastor Ronald, hindi ito ministeryo ni Preacher Tony, hindi ito ministeryo ng kahit sinong tao lamang. Ito ay ministry ng Panginoon. And because it is God's ministry, we better listen to Him. Makinig po tayo sa Kanya. At ito po ang makikita natin na sa panulat ni Apostol Pablo, sapagkat ginamit po niya si Apostle Paul to write this book, particular sa isang local church. At ito po ay ang Corinthian Church. Sino pa ba sa atin ang walang idea tungkol sa church ng Corinto? Sila po'y napaka-gifted and potential. They are wealthy church. Pero naging problem church. Di ba? And that is the reason why here is the Apostle Paul trying to enlighten their minds doon sa kanyang puso na ang gusto niya i-encourage po sila. Ano ang sabi po niya? Doon sa kanyang mga pagtutuwid sa kanila, binigyan po niya ng diin ang isang napakahalagang katotohanan, and listen, because it is very important for all the believers to realize and understand that, hey, we are God's co-laborer. Amen? Ang sabi po ni Paul, for we are laborers together with God. For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry. Ye are God's building. Wow! What a privilege na ako at ikaw ay ibilang na kamanggagawa ng Panginoon. Mga kapatid, ministry is partnership. Ministry is partnership. At ang aking pong pinaka-objective is to encourage everyone for us to strengthen our partnership as partners with God. Amen? Palakasin natin ang partnership na ito bilang mga partner ng ating pong Panginoon. Tatlong bagay po ang gusto kong i-share ngayong gabing ito sa mensahe. Number one, the problems in partnership. The problems in partnership. Doon tayo magsimula. Magsimula tayo doon sa mga ipinakitang problema sa partnership. Okay, una po mga kapatid, na malinaw na problema na ipinakita po rito ay ang carnality. Okay? Sa usapang problema sa partnership, isang malaking problema yung carnality. At ayon na rin po sa ilang mga pagkakataong ipinaliwanag ko po sa inyo, na sa biblical concept, pag sinabing carnality na pumapatungkol sa mga Kristiyano, ito po ay ang kaisipan na yung pong Kristiyano ligtas, pero ang kaisipan, ang kanyang pag-uugali, ang kanyang gawi, parang hindi ligtas. Kumbaga, questionable believer. And that is very sad.
I can say na problema po kapag ang isang nagsasabing Kristiyano nabubuhay sa carnality. Look, in verse number 1, and I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. So niliwanag po na pag sinabing carnal, ito yung parang sanggol ka kay Kristo. Meaning to say, hindi po bago ang pinatutungkulan. Ang pinatutungkulan po, matagal ng Kristiyano. Dahil bakit naman i-expect na ito pong matagal na Kristiyano? Bakit naman i-expect ng spirituality nitong si Apostol Pablo sa mga bagong mananampalataya? So what I meant to say, ang carnality po, ito po yung kalagayan na ang tagal mo ng Kristiyano, pero ang isip mo parang baguhan. Matagal ka ng mananampalataya, pero para ka pa ring sanggol. Mga kapatid, sa usapan ng partnership, problema po yan. Di ba? Ang hindi mo makakasundo sa usapan ng partnership, yung mga immature. Diba? Yung mga karnal, ang isip, mga kapatid. Ikaw ang takbo ng isip mo, ikagaganda ng gawain. Ikaw ang takbo ng isip mo, mga bagay na para sa Diyos. Pagka karnal, ang iniisip lagi sarili. Ang iniisip lagi yung pang makasariling bagay. Mga kapatid, mga minamahal, it is good to somehow make sure that as we continue on in the Christian life, yun tayo po ay lumalago. Sa usapang pananampalataya, sa usapang buhay Kristiyano, ang will ng Panginoon sa atin ay ang patuloy na tayo po'y lumago. Amen? Problems in partnership. Carnality. Ikalawa, contention. Yung pagtatalo-talo. Problema rin po yan sa tinatawag nating partnership. Di ba? Ang hirap nun. Kapag ka po hindi nagkakasundo, mahirap po yan pag mahirap na mag-abot-abot at magkaisa at magsama-sama. Kaya nga ang biro ko, kapag kami gagawin tayo, like for example, subukan nating mag-usap tayo, mga kapatid, mag-meeting tayo, ano ang gusto nyo maging team sa party natin, titiyakin ko po sa inyo. Kakain tayo ng mahabang oras, iba-iba ang magiging suggestion, at doon sa bawat suggestion, may mga magpapanigan sa kung ano yung gusto niya. Mga kapatid, sabi ko kay preacher, ang gawin natin, mag-uusap na lang tayo. And then, kung ano yung ating mapagpasyahan, yun ang meeting natin, ipe-present na lang natin. Okay? Kung ano po ang ating pong magiging tema, kung ano magiging takbo, sapagkat kung ilan ang taong kausap mo, yun ang kaisipan na kung saan, talagang i-entertain mo kapag ka nag-meeting kayo. Diba? Ang pinag-uusapan lang, yung pong theme, kung ano yung isusuot. Di po ba? Minsan nga sa kulay lang, nagkakaproblema pa eh. Diba? Ay, hindi ko favorite yan. Diba? Mga kapatid, kung lahat to susundin natin, ay yung pala pinakamagandang tema. Ang tema po natin, kung ano favorite mo, yun ang susuot mo. Palagay ko, pag hindi pa naman nagkasundo-sundo tayo doon, di po ba? Parang yung pala magandang tema, ha? Okay? Ang ating team, your favorite. Okay? So, tapos, spaghetti pala paborito mo, no? Punta ka rito, ang suot mo, ang baon mo pala spaghetti. Well, mga kapatid, kidding aside, ito ang isang naging problema ng Korinto. Ang sabi po doon sa chapter 1 and verse number 11, for it had been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contentions among you. Mga kapatid, ang problema sa partnership, carnality. Ang problema sa partnership, contention. Di po ba? Ang problema sa partnership, comparison. Kapag ka po nagkukumpara, yung po ay problema din. Mga kapatid, sabi ko nga, hindi tayo nagpapatayo ng mga preachers dito para makumpara sila sa isa't isa. Definido po yan, tiyak magkakaiba yan. Personality, magkakaiba po yan. Looks, magkakaiba po yan. Mga kapatid, ugali, yung ways, yung manner, yung style, magkakaiba po yan. Pero hindi po sila nasa competition. Wala po sila sa contest. Ang ginagawa po dapat, collaboration. Amen? Ibig sabihin, hindi po competition. Kaya yung comparison, problema rin po yan. Kaya nakakatuwa. Kasi, alam nating si Pem ang nagpastor dito. Tapos ngayon, heto po ako, di ba?
nakakatuwa na hindi natin nakikita na ang espiritu ng mga tao dito mag-compare. Diba? Sa palagay nyo, anong gagawin ko? Kung ako nagpapastor dito, tapos sasabihin nyo, hindi, nung kay Pem, ganito po ginagawa niya, nung kay Pem, ganito po. Hindi na po si Pem ang nandito eh. Hindi ko naman kayang maisakto na kung ano po yung ginagawa niya, ganun din po ang gagawin ko. So, ang ibig ko pong sabihin, during his time, it is good that you became so supportive in his leadership, pero kapag ka nagtayo na ang Panginoon ng leadership, yun po ang dapat suportahan natin, doon tayo magpasakop. Sinasabi ko po ito sapagkat itatayo ng Panginoon si Pastor Ronald dito, asahan nyo po na iba si Pem, iba si Pastor Ronald, iba si FDB, iba po si Pastor Ronald, iba si Pastor Wendell, iba si Pastor Ronald, iba si Preacher Tony, iba si Pastor Ronald. Iba po si Pastor Ronald, iba si Ma'am Annie. Mas matindi po yun. Diba? Hindi dapat nakapagtataka sa atin yun na magkakaiba talaga. So kaya po yung comparison, unhealthy po yun. Yung competition, unhealthy po yun. It is not healthy, it is not helpful, it is not happy kapag ka ganun ang takbo. So mga kapatid, mga minamahal, walang bagong tugtugin. Sa usapang problems in the ministry, mga kapatid, here in our text, we can see na ang mga problemang yan ay carnality, contention, comparison, and competition. Pag may ministry kayo, i-enjoy nyo ang pagmiministeryo, pero huwag kayong makipag-compete sa ibang ministry. Sa palagay nyo po kung ang gagawin natin, ay, mas marami kaming batang tinuturuan kaysa sa kanila. Sino kalaban mo? Diba? Dapat po, ikino-compliment natin yung trabaho ng isa't isa. Kung paano po na may mga preachers na tumatayo, dapat complimenting po sila. Ano sa palagay nyo mangyayari kung may preacher na pagtayo niya? Okay? Alam nyo po mga kapatid, napakahirap na ang tao pumunta sa impyerno. Okay? Tapos nung may nag-preach na isa, alam nyo mga kapatid, napakadali ng tao pumunta sa impyerno. Yung mga tao nag-iisip ngayon, ano ba talaga? Mahirap pa talaga o madali? Mga kapatid, ang ibig ko pong sabihin, kahit yung mga preachers, hindi po sila nagko-contest. Hindi sila nagko-compete. Kaya wag nyo pong i-compare. Tama? Yes. Alam nyo po ba, na ang bawat preacher dito, meron pong estilo na binabagayan din po sa mga nakikinig. Kaya mapapansin nyo po sa appreciation natin, minsan kung sino yung ayon sa tipo nating preacher, yun ang mas na-appreciate natin. Tama po ba? Pero ang maganda pong i-develop yung spirituality. Na kahit na sino po ang tumayo, as long na nagministeryo sa Panginoon at Biblia ang kanyang ipinapangaral, iba man ang style, doon sa style na gusto mo, you still need to appreciate that preacher. Amen? That's the will of God, for us to appreciate one another. In the ministry, we are not competing. In the ministry, we are helping each other. We should be complimenting, mga kapatid, kung ang pag-uusapan ay ministeryo. So, problems in the ministry, ano-ano po yon? Number 1, carnality. Number 2, contention. Number 3, comparison and competition. Doon po sa carnality, malinaw sa verse number 1 hanggang verse number 3. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto ye are not able to bear it, neither yet now are ye able. For ye are yet carnal, for whereas there is among you envying and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? Diyan po, pasok na kaagad yung carnality and contention. And then ang sabi po, meron kasing nagsasabi, kay Paul ako. Yung iba ang sabi, kay Apollos ako. Yung iba naman, ang sinasabi niya, di ba, kay Christ lang ako. Meron din po ditong ipino-point out na ganun si Apostol Pablo. Mga kapatid, comparison, competition, contention, carnality, mga problema po yan sa partnership. Hindi magwo-work ang partnership kapag hindi natin naresolba ang problemang ito. Amen? So, ikalawa po na magandang tingnan natin is the power of partnership. The power of partnership. Alam nyo, kung ang pag-uusapan, yung gustong i-point out ni Apostle Paul, sa usapang partnership, we need to be united in spirit.
We need to be united in service. And we need to be united in struggles. Ibig sabihin po mga kapatid, sa reality kasi ng ministeryo, ang pinag-uusapan dito, hindi personalidad. Kaya ang ipino-point out ni Apostle Paul, hindi ba, bagamat iba-iba tayo, pero may isa tayong Panginoon. Amen? May isa tayong Espiritu. Kaya nga hindi po maganda at hindi nakakatulong kapag kami miyembro nakakaiba yung taglay niyang Espiritu. Yung bang critical spirit, yung bang condemning spirit, yung po ay hindi nakakatulong. Kaya importante po na tayo po sa ikalalakas ang kapangyarihan sa partnership. Ang lakas sa partnership ay yung pagkakaroon natin ng pagkakaisa sa Espiritu. Amen? United in spirit. United in service. Because ang ginagawa nating lahat ay ang service sa Panginoon. Hindi eye service, mga kapatid. Dalawang idea ko po ng eye service eh. Una, yung nakikita. Yung isang eye service. Yung sarili naman ang talagang sinesentruhan sa paglilingkod. Mga kapatid, mga minamahal, sa usapang power of partnership, mahalaga po to be united in spirit, to be united in service, and to be united in struggle. Kaya ilang bagay po ang gusto kong diinan para po lalong mabigyan ng emphasis ang mga binabanggit kong ito sa inyo. All right, number 1, we need to stand together firmly. Alam niyo po, ang usapang ministeryo, sa partnership natin, magkakakampi tayo. Amen? Hindi kampi-kampi tayo, magkakakampi tayo. Because in the Bible, inintroduce sa atin that we only have one enemy. Diba? Yung sinasabi nating world, yung sinasabi nating self, o yung system of this world, mga kapatid, yun lang ang ginagamit niya. Pero ang enemy, isa lang talaga. Ang enemy, walang iba kundi si Satan. Hindi ang kapatid mo, hindi ang kapwa mo miyembro, hindi ang preacher na nakatisod sa iyo, hindi po ang pastor na nagbiministeryo sa iyo. Sa usapang Kristiyano, magkakakampi tayo, isa lang ang kalaban natin, ang kalaban ng Panginoon, yan ay ang dyablo. Kaya dapat mga kapatid, mapagtibay na tayo'y tumayong magkakasama na may katatagan. Amen? We need to stand together firmly. Ang nakakalakas ng loob pag may kasama kang tatayo. Di ba nakakatuwa eh? Kasi yung triyang Hebrews, kaya ang tibay nila eh. Nagsalita sila na para silang iisa eh. 3 sila pero para silang iisa. Kahit anong mangyari, hindi kami yuyukod dyan. Kahit anong mangyari, hindi kami magpapatira pa dyan sa ginawa mong golden image. Why? Sapagkat sa stand nila, hindi kalooban ng Panginoon yan. Mga kapatid, sama-sama silang tumayo na may katatagan. And because of that, nadamba na ang Panginoon. Amen? Church, we need to stand together firmly. Ano man ang mangyari, huwag tayong bibitaw. Ano man ang mangyari, huwag tayong bibigay. Kung naghahasik ng hidwaan si Satan, kung siya ay nagsosow ng discord, mga kapatid, do not allow that because we need to be together. We need to stand together. We need to stand together firmly sa ating Panginoon. Amen? Alam niyo po, hindi kaya ng pastor mag-isa ang gawain. Don't you ever think na kaya ako nandito dahil ang tingin ko makakaya ko itong gawain ito. No! Sinusunod ko lang ang kalooban ng Diyos. Pero kailangan ko kayo. Kailangan nyo akong samahan. Kailangan nyo samahan ngayon si Pastor Ronald. Kailangan samahan po natin ang bawat isa na tatayo tayong may katatagan na kahit anong mangyari, we will not allow Satan to destroy our partnership because this partnership is actually partnership with God. Amen? Yung partnership natin, partnership ito with God. Yun lang, tatak nyo lang sa isip nyo. Bago ang kung sino-sinong kasama, ang Diyos ang kapartner natin. Kaya kung merong konting diferensya, kung merong konting misunderstanding, patayin natin ang ating sarili at ang ating ipaalala, Diyos ang sentro ng partnership na ito. And we need to stand together firmly. Huwag tayong bibitaw, huwag tayong bibigay. Amen? Huwag tayong paiisa kay Satan. Chapter 2, verse 11. Lest Satan should get an advantage of us
For we are not ignorant of his devices. Alam nyo, ang pinakamatinding expertise ni Satan, yung sowing discord. Yung causing quarrels. Yan ang pinakamatinding, di ba? At aminin natin, na medyo may mga pagkakataong nakakaisa siya sa atin. Di ba? Kaya nga sabi ko, panawagan po yung mensahe. Hindi po ito patama. Ito po'y panawagan. Sapagkat aware naman po tayong lahat that being human sometimes, naapektuhan po tayo. Bilang mga tao, minsan, nadadaya rin po tayo ng kaaway. Pero praise God, kaya nga tayo umaattend. Kaya nga tayo nakakarinig ng preaching para mapaalalahanan po tayo, para masaway tayo kung kinakailangan at maturuan tayo kung ano talaga ang kalooban ng Panginoon. And I am telling you tonight that the will of God for His ministry is for us to be good partners in the ministry. Faithful partners in the ministry. Stand together firmly. Serve together faithfully. Stand together firmly and serve together faithfully. Amen? Maglingkod tayong magkakasama ng may katapatan. Diba? Hanggang ngayon sinasabi ko sa inyo, kung sa service lang, para kang tulala, para kang wala sa sarili. Mga kapatid, alam niyo po ba ang epekto niyan? Ang pakiramdam mismo nung pastor, parang hindi ka kasama eh. Sabi ko nga, kung sa preaching lang, parang kang wala sa sarili. Kung sa preaching lang, parang hindi ka kasama. Sa paglilingkod ka pa kaya makasama? Diba? Para sa akin po, bakit a-attend ka pa ng church kung malayo lang din ang tinatakbo ng isip mo? Bakit ka pa mag-exert ng effort, magbibigay ng time, gagastos ka, mamamasahe ka, kung pagpunta mo, parang hindi ka rin lang kasama. Mga kapatid, kung talagang alam mo ang purpose mo ng pagpunta rito, that we will serve God together, then give your best, give your all, because God deserves the best. Yun ang deserve ng Panginoon. Kaya nakikita nyo po, sabi ko nga po doon sa pinag-speakan ko, diba? Kasi meron po akong pinagpreachan, bagong-bagong gawain po yun. Diba? Iilan po sila. Pero sabi ko, tingnan nyo pag nagpipreach ako, pakiramdam ko, 1,000 itong pinapangaralan ko. Bakit? Kasi ang gusto kong maramdaman nyo, hindi ako doon sa bilang, kundi sa trabahong ibinigay ng Panginoon sa akin. Mga kapatid, yung magiging faithful sa kakaunti, magiging faithful sa marami. Kaya nga sabi ko, medyo mag-evaluate kayo. Pagka ba kayo umaattend, talaga bang umaattend kayo? Pagka ba nasa church kayo, talaga bang nasa church kayo? Pagka talaga nag-worship ba talaga kayo? O talagang masabi lang? Serving together, it means, pag umaawit, sama ka. Meron ba sa inyong exempted sa pagpupuri? Hindi po kasi maganda ang boses ko eh. Kung gusto ng Diyos maganda ang boses, di sana mga singer na lang ang iniligtas niya. Naintindihan niyo po? Mga kapatid, hindi usapan ng boses. Ang giving, hindi usapan ng yaman. Ang boses, ang singing, ang pag-awit sa Panginoon, hindi usapan ng ganda ng boses. Sa lahat, usapan ng ganda ng puso. Amen? Kahit hindi mayaman, pag maganda puso, generous yan. Kahit hindi maganda boses, kapag ka po magpupuri, talagang praiseful yan. Yun po ang gusto kong sabihin. Stand together firmly, mga kapatid, serve together faithfully, and strive together fruitfully. Diba? Strive together fruitfully. Magsikap tayong magkakasama para sa mabungang ministeryo ng Panginoon. Always put in your mind na kung ang pag-uusapan partnership, first of all, ang Diyos ang kapartner natin. Amen? God is my partner in my preaching ministry. Pagka ako nagpipreach, mga kapatid, ang kapartner ko dito, Panginoon. Kaya hindi po ako pa-cute, hindi po ako pa-impress. Basta pagka ako nag-preach, magpe-preach ako the way na gusto ng Diyos na mag-preach ako. Hindi ako man-pleaser, mga kapatid. Gusto ko na-please ang tao, pero hindi yun ang goal ko. Hindi yun ang objective ko. Mga kapatid, ang ibig ko pong sabihin, as I please the Lord, my prayer is that sana na-please din ng mga tao habang piniplease ko ang Panginoon sa aking pangangaral. Amen? Kaya po, yung pong manifestation ng panganib ng huling panahon
Ang mga makikinig po, ang hahanapin nila, yung mga magpapatawa, magpapasaya sa kanila, magsasabi ng gusto nila. Doon pa rin po tayo sa prinsipyo na sa usapang pangangaral, ang mga mangangaral, ang kailangan po is to preach nothing but the word and to please no one but the Lord. It means to preach the word of God as it is. Amen? Hindi po pwedeng salita ng Diyos pinapangaral namin, hihingi kami ng pasensya sa inyo. Uy, kung tatamaan kayo, pasensya na po kayo ha. Hindi po pwedeng ganun. Di ba? Tamaan ang dapat tamaan, mga kapatid. Di ba? Kapag ka tinamaan ka, edi may tama ka. Di ba? Kaya yun po ang dapat nating maintindihan. So una po, nakita natin the problems in partnership. Pangalawa po, the power of partnership. Ito naman, encouragement dito, the prize. Diba? From partnership. The prize from partnership. Ano premyo? Anong gantimpala? Sa usapan ng partnership, mga kapatid, ito po ang maliwanag na sinabi po niya. Sa verse number 6, o siguro, simulan ko po sa verse number 5. Okay? Sisimulan ko po sa verse number 5. Who then is Paul and who is Apollos? But ministers by whom you believe, even as the Lord gave to every man. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then neither is he that planted anything, neither he that watered it, but God that giveth the increase. Tingnan niyo po yung pinaka-tinutungo ng pangungusap ni Apostol Pablo sa kanila. Saan ang galing? Rebuke sa carnality. Sa madaling salita, ang pinaka-prize mula po sa partnership, number 1 is growth. Paglago. Sana po as we continue in our partnership with God, sana nag-grow naman po tayo. Di ba? Yung bang paalala na tayo po ay may mga ministeryo na dapat ginagampanan. Why? Because the Apostle Paul emphasized, sino ba sila? Sino ba kami? Sino ba ang mga tinutukoy nyo? Ministers. Ang ibig sabihin noon, servants. Mga Kristiyano, ang kalooban ng Diyos sa ating lahat, servants tayo. Kaya mali po yun, na na-open ka dahil hindi ka pinansin, na na-open ka dahil hindi ka pinaglingkuran, na na-open ka dahil hindi ikaw ang bida, dahil hindi ikaw ang nabanggit, dahil hindi ikaw ang sinentruhan. Mga kapatid, ang servants hindi sarili niya hinahanap. Ang servants, ang pinaka-ultimate goal niya is to please the master. And we have no other master than God. Amen? So please the Lord. Yes. Siya ang dapat pinapupurihan natin. And you know what? Isa sa signs ng growth ng isang Kristiyano pagka ang buhay niya nakasentro na, hindi sa tao. Nakakasunod po kayo sa pinakakaisipang dinadala ko sa inyo? Ang isa sa signs na nag-grow ka pag hindi na sa tao nakasentro ang paglilingkod mo, ang pagsamba mo, at ang lahat ng ginagawa mo. Pagka ang Kristiyano lumalago, ang sentro ng buhay niya ay ang Panginoon. Mga kapatid, kaya yung prize from partnership is growth. Diba? Ang sarap ka-partner ng Panginoon. Amen? Siya ang pinakamasarap na kapartner, mga kapatid. Kaya nga tayo, yun ang pinapaalala, strengthen our partnership as partners with God. Ang dapat unang laging nakatatak sa isip natin, Diyos ang una nating kapartner. Bago si Pem, bago si FDB, bago si Pastor Wendell, bago si Pastor Ronald, bago ang ilang mga pastor, bago si kapatid, bago po ang kahit sino sa atin, ang unang kapartner natin, Panginoon. At mga kapatid, napakaganda na ang unang-una at ang sentrong partner natin, ang binibigyan natin ng kapurihan. Amen? Yes. Ang prize from partnership is the glory of God. Kasi ang paalala ni Pablo, lahat ng gagawin natin, paano raw? Ano daw ang dapat? Whether therefore you eat or you drink, or whatsoever you do, ano raw ang dapat? Lahat gagawin mo sa glory ng Panginoon. Sa madaling salita, ang service natin, ang ministry natin, ito po'y failure kapag ka hindi po nag-glorify ang Panginoon. Diba? Umattend ka ng church, hindi mo nabigyan ng glory ang Panginoon, failure ang pag-attend mo. Umawit ka, hindi napapurihan ng Panginoon, failure
ang iyong pag-awit. Nagbigay ka, pero hindi nakaglorify sa Panginoon, failure. Mga kapatid, ang ating pong gantimpala sa usapang partnership kapag ka nakatitiyak tayo na nag-glorify natin ang Panginoon. Amen? And then, great reward. Great reward. Naghasik, nagtanim, nagdilig, parehong tatanggap ng gantimpala yan. At dito po, naipunto ni Apostol Pablo na meron pong masasabi po nating gawa na masusunog. At merong gawa na mananatili. So, yun po ang gusto kong i-point out, mga kapatid. It is good to somehow realize that in the Bible, itinuro sa atin na meron pong mga rewards na ibibigay ang Panginoon. At yun po ang ating pong gantimpala sa tinatawag nating partnership. Yung rewards na inihanda ng Panginoon sa mga soul winner, sa mga strivers, sa shepherds, doon sa mga nag-suffer. Mga kapatid, mga minamahal, napakaganda maalala po natin that in the vision of John, nakita niya that our Lord Jesus Christ in Revelation chapter 22 and verse number 12, nakita ni John sa kanyang vision that the Lord Jesus Christ is coming with haste, and behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according as his work shall be. Attend ka nga ng attend, mali naman pala motibo mo, nagbibigay ka nga, pero pasikat ka naman pala, o hindi naman pala talaga kompleto yung binibigay mo, kahit ano pa yan, sa nakita ng tao, ang haharapin mo pa rin ang Diyos na righteous judge, at doon makikita kung yung gagawin mo o yung ginawa mo ay tatagal at hindi matutupok ng apoy. Kaya hindi po ngayon nakikita nating lagi nakatayo dito, garantisado na po yan. Ha? Yung motive ng heart, tinitingnan ng Diyos yan. Yes. Alam ng Diyos kung magpapasikat lang ako sa inyo pagka tumatayo ako dito. Alam ng Diyos kung may palalong kalooban ako kapag ka binibigyan ako ng pagkakataon. Alam ng Diyos kapag ka plastic tayo. Alam ng Diyos kapag ka hypocrisy ang ating pong ginagawa. Yung po mga kapatid, lahat yan alam ng Panginoon. Sapagkat isang araw, iyahayag po yan. Susubukin ang lahat ng ating mga ginagawa, mga kapatid. Kaya siguro po ang message na ito ay magandang maging paalala na kamusta po tayo sa usapang partnership. I am encouraging everyone, Christians, let us strengthen our partnership. Amen? Yes. Reject the problems of carnality. Reject the problems of contention. Reject the problem of comparison. Reject the problem of competition. Reject the problems. Okay? Second, release the power. Release the power by standing together. Release the power by serving together. Release the power by striving together. Amen? And receive the prize. Amen? Growth, glory of God, and great reward. Mga kapatid, palakasin natin ang ating partnership bilang mga kapartner ng Diyos. Tumayo po tayong lahat. Isang matahimik na sandali para sa pagbubulay-bulay. Sa naging pakikinig natin ng message na ito, dinala po ba tayo doon sa pag-iisip na ilan kaya sa mga pagdalo natin sa church ang naging valid at counted sa ating Panginoon? Ilang kayang paghuhulog natin ng offering, ng giving natin sa ating offering box ang katanggap-tanggap sa Diyos? Isang napakahalagang paalala po ang pinarating ng Diyos sa atin through this message. Paalala that ministry is partnership, at higit kanino pa man, ang Diyos ang ating kapartner. Siya ang unang dapat maisip mo.
At pribilehiyo na ako at ikaw ay binilang niyang kamanggagawa. Binilang niyang kapartner niya sa ministry. At yun ang tayo nating lahat. Magkakapartner tayo sa ministry. Kaya hindi dapat maghari ang carnality. Hindi dapat magibabaw ang contention. Hindi dapat maging gawin natin ang comparison. At hindi natin dapat maging ugali ang competition. Ngayong sandaling ito, kung meron tayong pinakamagandang magagawa na magiging lakas natin sa partnership, ito po yung maging united tayo in spirit, in service, and struggles. Let us stand together. Let us serve together. Let us strive together. So that one day, when we face the righteous judge, we will be rewarded. Mga kapatid, bukas ang altar ngayon. Makipagtotohanan po tayo sa Diyos. Maging sincero po ang hakbang natin paglapit. Prayerfully, humbly. Kung may realization po o rebuke, kung meron tayong resolution ngayon after hearing this message, it is good to express your heart to God. Alam niyo, isang pinasasalamatan ko sa Diyos, long-suffering God siya. Napaka-patient ng Panginoon. Sa mga supply natin, sa mga kapalpakan natin, sa mga paglihis natin, nakakatuwa lang na ang Diyos nandyan. Binibear niya tayo, kinukonsider pa rin niya tayo. Binibigyan ng pagkakataon na maituwid pa rin ang mga bagay na dapat ituwid natin sa kanyang harapan. Huwag po nating gawing ugali lang o gawi lang ang paglapit. Make sure na every time na lumalapit tayo, meron talagang epekto sa buhay natin yung paglapit natin. Kung magiging tapat tayo, we need this message. At kung mag-iisip po tayo, susi ang message na ito para sa growth, sa glory of God, at sa great reward. Let us stand together, folks. Let us serve together and strive together. Pastor Ronald?